Network Entertainment. Yung mga unang sessions ko via Zoom. Oo. Pero hindi siya bagay sa akin eh. Masyado akong, hindi ko type yung Zoom lang. So I fully got immersed and enjoyed nung nakapag face-to-face na ako. Anong difference ba pagka face-to-face na? Iba eh. Like, yes, you do comedy. I'm sure yung iba yung nakuha mo yung energy from the crowd. Hindi, ako kasi pagka yung Zoom, naka-boxer shorts lang ako, tapos nakapantaas ako. Yun yung ano ko eh. Nako, ibig sabihin, pag pinanood ka namin, Hindi ako via tatayo. Zoom. Hindi ako tatayo. Nakagano lang ako. Oo nga. Alam na namin yung suot mo. Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Meron tayong live audience ngayon dito sa Underpaid. Oh. Ano naman kayo? Sigawan naman kayo. Ayan, may live audience tayo. Kasama ko ang aking co-host si Zar de los Reyes, CRSP. Oh, nabubulol ka na. Oh. Career coach and Upwork expert. At ang ating guest, the Banana CEO, Yeah. Banana Chief. Banana Chief. CEO ng Villa Socorro Farms, Mr. Raymond Aaron. Hello. Yeah. Hi, Raymond. Bilang Gen Z, I identify as the Banana Chief. Gen Z, actually, it's a very Gen Z term, no? Yeah, so yung mga nakikinig, di naman nila makikita. Pero yung mga nakakanood dun, sila lang makakasabi na nagloloko lang ako. Pag bossing kasi pwede ka gumawa ng kanya-kanyang term. Correct. Kasi ikaw yung you have the power. Diba? So, pero bago ka naging Banana Chief, nag-masters ka muna sa Ateneo. No, baliktad. Nauna na rin muna akong Banana Chief and then I took my masters midway. Nung na-realize ko na kulang pa pala ang kaalaman ko. Meron pa pala akong mga dapat malaman. That's when I went back to school. Tapos nagtuturo ka rin. 2 years during the pandemic, na-realize ko na okay, maybe I can do my role, magserbisyo naman sa community. So, sumubok ako magturo. Zar, gusto ko siyang kausapin about yung pagtuturo niya. Kasi iba yung pagiging professor noon tsaka ngayon. Dati, nung estudyante ka, ano yung nagbago sa teaching styles, teaching method? So, kailangan sobrang interactive nung classes. So, especially yung mga students ko, these are pandemic students. Galing sila online. Noong una online, but eventually nakapag face-to-face na kami. But syempre, sana yan sa entertainment. So, you have to kind of pseudo become like an entertainer dun sa classroom to get their attention. So, paano sample ng pagiging entertainer? Actually, medyo naging curious ako eh. Sumasayaw ka ba? Kumakanta? Hindi naman. Wala akong ganong talent, unfortunately. But a lot of our activities are very interactive. So, I'll give you an example siguro. Sige, yan. Hindi lang ako. Minsan marami dito sila gumagawa. So, nagpa-rap battle ako sa class ko. Nag-rap battle sila, kunyari, McDo versus Jollibee. Rap battle. Tapos may kinalaman sa marketing. May kinalaman. So parang competition kasi. Ang class namin was about competition. So rap battle about competition pero binabash nila yung ibang mga brands. At the same time, sinasabi nila bakit superior yung brand nila. But in a rap battle setting. Mga ganong klaseng activities. Parang hirap nun Can they choose kung saan sila kakampi? Ako nagbigay ng mga brands. So we did a McDo versus Jollibee. We did a Starbucks versus Coffee Bean. Pick Up Coffee actually yung ginamit ko. Para up and coming brand. So yan, we were just trying to play around yung mga ganong klase activities for students. Tapos after that, sasabihin mo, ano natutunan ninyo? Correct. After that, kailangan mong i-debrief sila. Nakaka-nervyos naman yan. Merong mga nagsasabi, ayoko gawin yan. Or iba na lang. Wala. I'm sure na-feel nila yun. Pero wala silang choice. Walang kailangan choice. nila para sa grade At saka para pumasa. Pero I think it builds a lot of, I wanted to build my students as well to become more outgoing. Yeah. Kasi nasanay nga itong mga ito na pandemic So kailangan medyo ma-start interpersonal skills, presentation skills. Oo. Kailangan magaling ka mag-present. Correct. So on top of just thinking about yung topic, napapag-present sila in a different manner and really show themselves to the world, to the class at least. Kamusta naman yung presentation nila? Magaling. I was very impressed with yung mga kinalabasan ng mga students. Siyempre may iba-ibang
levels. But generally speaking, I've been very happy with my students the past 2 years na. Doon sa rap battle na yun, ano yung pinaka natuwa ka doon sa hinirit doon sa produkto? Pwede na ma-blip ng mga editor natin. Yeah. Di ko maalala yung mga specific words, pero let's say yung may yung mga issues usually magaling pagka may current issues yung towel ba yun na naprito na fried chicken yung mga ganun. Time na yun yung kumalat sa social media. Correct. So usually syempre these kids are nasa social media, so kitang-kita nila yung mga ginagamit na mga kumakalat na mga balita about the brands. So pag they bring in a lot of those current events, may reaction kasi from everyone dahil very familiar sila. So, yun yung mga magagandang lines pag nagbabato sila ng mga ganong klaseng current events. So, you grade them based on the presentation skills and 25% on gaano ka-sick yung lyrics nila. Merong criteria. 25% on presentation skills. Kailangan medyo may angas yung rap nila. 50% pa rin yung contents. So habang nag-rap battle sila, meron yung screen, may PowerPoint or may Canva sila na lumalabas yung mga lyrics nila. So may isang taga-present, may isang taga-pindot. May taga-pindot para na kikita ko at the same time after ng class, may review ko kung nagamit ba nila yung mga pinag-aralan namin ng mga marketing concepts. Okay. Ano na usong marketing na concept ngayon? Sa panahon ng ngayong 2024 dahil nagtuturo ka. Well, in terms of advertising, TikTok has always been talagang nandun yung paggamit ng TikTok to advertise to people. And I think admittedly, that's why I took a step back in teaching. Hindi ako masyado familiar sa side na yun. So I saw kaya I think advantageous in me teaching, not just me giving knowledge, but also it's a time for me to reflect kung ano yung mga kakulangan ko as a marketeer. So dito, dahil tinuturo ko yung iba, na lalaman ko na kulang rin pala ako on certain things. Tsaka yung ibang mga tinuturo ko, siguro sana naman walang nakikinig sa akin na student, mga hindi ko rin pinakinggan nung ako yung estudyante. So napilitan akong aralin sila ulit. Kasi I think I'm more of a practitioner than an academic person. So naging, labas ko yung aking experience, but at the same time, naaral ko rin yung mga marketing concepts. Bukod sa TikTok na nag-advertise na yung mga brands ngayon, ano pa ginagamit nila? Yung mga nauso? Yung mga paano i-promote yung produkto? Okay. So, TikTok, I guess, nandun pa rin, social media talaga. Social media overall. Hindi talaga mawala yung social media eh. Nandyan ngayon yung mga events, di ba? Brands are trying to build communities around their own brand. So para magkaroon ka ng following, kailangan magpapa-event ka para mas nakikilala yung brand mo, nagiging part of their lifestyle yung brand mo. Yun yung pangalawa siguro na masasabi ko. So, yung mga bata ngayon, Zar, nasa social media na, hindi na sila masyado nanonood ng TV. Yeah. So, siguro nung panahon ng so my dad's also a marketeer nga, nung panahon niya talagang TV commercial, yun talaga yung numero unong kailangan mo, may commercial ka para mabenta yung produkto mo. Ibang-iba na yung mundo ngayon. Ngayon, pwede kang sumayaw sa TikTok Oo. May hawak kang produkto. Kahit wala kang sasabihin sayaw ka lang di ba? So, uso ngayon yung uso pa ba yung bibigyan mo ng produkto yung influencer? Tapos sila yung mag-promote? Or have you done that? We do that sometimes. Yeah, we do that for our brand. Meron pa rin, pero I think the nag-shift kasi ngayon from yung alam na ng consumer na binigyan yung influencer ng produkto People are now looking for more genuine type of interaction when it comes to brands. So parang mas gusto nila yung halatang genuine na ginagamit ng tao yung produkto. Genuine yung type of advertisement. So for brands, kailangan lumabas yung pagiging genuine na yun. Pagiging totoo. Yung parang habang nakikinig ako ng underpaid podcast, kumakain ako ng banana chips. Yung sa banana, gano'n. No? Yung parang hindi halata na binabanggit ko yung produkto. Tapos yung parang kala mo kwentuhan lang. Na masarap pala yung produkto na yun. Masarap i-share sa mga friends. At saka healthy, no? Healthy. Kakain sila ng banana chips. Parang kumbaga companion nila yan habang nakikinig. Barkada lang. Kasabay sa kwentuhan natin, may kabarkada tayong banana chips na kasama natin kumain. Minsan nga nakikinig ako ng podcast yung underpaid. Tapos parang naririnig ko na yung Suplado Motors daw may collaboration sa 1PH, nasa Julius and Tintin.
papanoorin ko yung Road Trip with Stanley Chi. Abangan ko yun. Tama. Ang ganda eh. Oo, maganda nga. Sa kwentuhan. Sama sa kwentuhan. Kaya lang nasa yung banana chips natin. Okay. Naiwan eh. Nasa kotse na eh. Sabi ko na nga ba, parang nung dumating ako, parang may kulang doon. Parang magaan yung dala ko. Hindi, sa akin naman, importante, dala mo yung sarili mo. Okay. Oo naman. Kaalaman muna. Next time na yung banana. Pwede namang to follow eh. To Tapos follow. parang habang mayari, nagre-record tayo, kumakain tayong banana chips, di ba? Habol natin sa next episode. Yung garlic May na low flavor. sugar ba? Meron kaming light. Light. Talaga? So nakita yun. namin yung need na yun na less sugar. So light diet. Sige, magkano sweldo ng professor sa Ateneo? Wag na natin sabihin pero hindi siya. Sulat mo. Huwag mo sabihin, sulat mo para magre-react kami. Let's just say it's service to the community. Oo. Mukhang kanina pa niya sinasabi yung service eh. Service for the community. Yeah. It's giving back to the community. Talaga? Ano mga nabibili mo sa sweldo mo dun sa Part-time lang siya Part-time Okay lang. nga. Pero part-time din kasi. So I think that's also the big difference. Kasi there are employees na gustong rumakit. Oo. So para may idea sila, kasi iba pa yung professor, iba pa yung part-time. Mm-mm. 'Di ba? Hindi naman professor ata tawag sa part-timer eh. Hindi pa, parang lecturer. Lecturer. part-time. Iba yung lecturer Ganun sa lang. professor eh. Pag professor ka, magkano sweldo? Per unit eh. Per Oo. unit din. So siguro, kunyari, 3-unit course, lalabas mga, sabi natin, 10,000 A month. a month. Ilang oras yun? For a 3-unit course. That's 3 hours a week. Okay. On-site. Mm-mm. Pero I think isang pinag-chikahan natin kanina, medyo maraming trabaho that happens outside the actual teaching. Eh. Oo. It's preparing your class, preparing yung pangtulong. Pinapacheck mo ba yung tuturo mo dun sa mga head? Luckily, mukhang may tiwala naman sila enough sa akin na hindi na nila At ako, least, di ba? hindi na nila ako masyado binabantayan. I don't think rin pwede ko ipacheck na mag-rap battle yung mga students. Pero So, ang wala na advantage mo, nung time na nagtuturo ka via Zoom, kasi pandemic eh. Half. Yung mga unang sessions ko via Zoom. Oo. Pero hindi siya bagay sa akin eh. Masyado akong, hindi ko type yung Zoom lang. So I fully got immersed and enjoyed nung nakapag face-to-face na ako. Anong difference ba pagka face-to-face na? Iba eh. Like, yes, you do comedy. I'm sure yung iba yung nakuha mo yung energy from the crowd. Hindi, ako kasi pagka yung Zoom, naka-boxer shorts lang ako, tapos nakapantaas ako. Yun yung ano ko eh. Nako, ibig sabihin, pag pinanood ka namin, Hindi ako via tatayo. Zoom. Hindi ako tatayo. Nakagano lang ako. Oo nga. Alam na namin yung suot mo. Ayun, yeah. I think it's the energy, it's getting them involved in the conversation. Malaking bagay pag face-to-face. You can do that in Zoom, pero inaral ko rin kung paano to engage people via Zoom. Mas mahirap siya, mas nakakapagod siya. How do you engage people via Zoom? One is like hand gestures. Give certain things I've learned in the past. Hindi ko na siya napapractice kasi marami face-to-face na. But overall, kailangan, even yung distance mo to the camera, kailangan tamang sakto lang. Hanggang mga Kita yung dito mo. Kita Ayan. yung dito mo. Hand gestures. Tapos naka-ring light ka pa. Minsan kung talagang hindi maganda yung lighting, tamad ako mag-ring light. So normally hindi. Pero ideally meron. You have to call on people. I make them write on the chat box. So instead of getting a reaction personally, I get reactions through the chat box. Mga ganon. Mabusis eh. Parang nag-autopilot ka kasi parang minsan hindi naman nagbubukas ng camera ng mga estudyante. Hindi naman pwede pilitin. May narinig nga ako para kang kausap mo karimlan. Ano yung karimlan? Parang, Oo nga, ano yun? Lalim ba? Parang kadiliman. Okay, parang naisip ko nga na. Kasi parang darkness. minsan lost ka talaga na wala kang kausap eh. Kausap mo lang computer. Karimlan. Parang iniisip ko yun yung mga tipong nasa farm siya tapos sasabihin niya, karimlan. Diba? Yan mo sa farm Oo nga eh. Oo. Pero alam mo, yung professor ko hindi yung professor, pero yung teacher ko doon sa CRSP class ko, ganyan din, nagtuturo sa Ateneo. Tapos, ang ginagawa niya, he would call on people. Kaya minsan, pag maaga, pag first questions niya, nag-erase na ako ng hand para hindi na ako matawag eh. Diba? Yun yung strategy, no? Para makuha mo yung participation ng mga students, kailangan nagtatawag, kailangan... Oo nga. So, ganun na ba ngayon? 10,000 pagka professor, pag lecturer magkano sweldo? 3 sorry, units. 10,000 yun yung
Yun yung lecturer. Lecturer. For Pag unit. professor, Hindi ko na alam. mas Hindi na mataas ako- siguro yun. Mas mataas na siguro yan. Kaya Tsaka pamasahe, almost full-time na yun eh. So, Mm. tsaka syempre yung akin kasi kaya ako medyo mahirap. Malayo ako from Ateneo. I have to drive all the way there once a week. Halos yung buong araw ko kain na for that. Taga saan ka na Taga-Tagig ako eh. Tagig? So the drive ko yan to Sige. Ateneo. Ito may tanong lang ako kasi may mga ibang estudyante nagpapapansin sa professor eh. Anong klaseng papansin? Oo Yung nga. Yung mga may crush sa professor, yung mga imposibleng hindi alam ng professor yan. Buti wala akong problema Oo. doon. Hindi ko, May nagka-crush meron mga sa'yo? nagpapapansin na parang umpisa pa lang, doon ka sa makipag-usap sa iba. wala. May ginanong ka na ba? Crush naman, wala naman ata ako. Hindi ko naman ata magiging problema yon. So, wala namang Bakit naman? crush. Hindi eh. Hindi, yung estudyante nagka-crush sa'yo. Kaya nga, wala naman ako. Ba't naman magkakakas Wala. sa akin? Wala naman ako. Pag Ikaw naman, Pag nakita nyo, Wala kaya naman. parang usually yung mga ibang students ganun nagpapapansin. ba't ikaw, Yeah. nung college ka, Ano? nagka-crush ka ba sa teacher mo? Kahit yung Lalaki, ano, mga teacher namin. Magkakakas sa mga yun. Lalaki. o high school. Hindi. Hindi. Matatanda na, mga senior na eh. Talaga. Actually, nga, no, nakilala ko yung isang teacher mo, Oo. no? Yung Ano sabi teacher tungkol kay namin, Sandy ng teacher? mga oldies na yung mga teacher namin. matanda na. Okay, baka So, may sinabi wala kasi. naman sinabi. Oo. Yeah. Pero siguro hindi crush. Siguro more of like, alam mo, nagpapapansin para Sa grade. sa grade. Yan, anong ginagawa nila? Parang minsan, alam mong, yung ang sinabi mo kanina, sasagot na agad para feeling nila pwedeng pababa na yung energy towards the rest of the class. Oo. Kahit di na nakikinig Oo. patapos kasi nakapagsagot na ng una, pwede na. Tsaka 3 hours yung klase ko eh. Mm. So, at Oo. 6 to 9, 5 to 8 p.m. So, dulo na ng araw. So, medyo iba rin yung attention span ng mga kids ngayon. So, Oo. kailangan rin talaga engaging tsaka kailangan ma-manage mo yung energy nila. Okay. At saka strategy yun, mag-recite ka kagad para hindi ka tawagin. Pag Sige. mahirap na yung question, at isi-skip ka. Diba? Dumating ba sa point na nabwisit ka sa estudyante mo? Nainis ka, nagagalit ka, may ginawang kalokohan? Oo, syempre. Kasi, Parang wala sa itsura mo Oo. nagagalit. hindi ako pwede magalit sa kanila Oo. personally. Pero inis ako. Parang minsan alam mo napapalusot eh. Minsan, Yung parang batulakang project. amoy mo ganun. naman yung palusot. Gawain ko yun dati nung ako nasa Oo. school eh. So parang hindi mo ako may isahan. So parang Tama. amoy mo. Pero minsan pag, medyo lenient to your point, medyo lenient ako na teacher. So parang pagbibigyan ko, pero syempre may hangganan rin na pwede mong i-delay ng konti yung deadline, pero mag-submit ka pa rin. May deductions dahil delayed. Mga ganun na Ano lang. yung pinaka-ridiculous na palusot na ginawa ng estudyante? Yung sabi, grabe naman na palusot to. Hindi grabe, pero narinig ko na yung nasiraan ng kotse, Oo. na nabangga. Oo. Na, Normal yun, no? Normal naman yun eh. Ako, nakailang flat tires na ako dati. eh. Natotoo ba to? Hindi. Ano pa yung mga Siguro, I think one thing ngayon, this is not a palusot. I'm not saying it's palusot. Pero the college students are very much into their mental health. Students are more aware of their mental health. Na nung panahon ko, maybe panahon natin, Walang hindi mo ganun. pwede sabihin yun eh. So now, as professors, we have to tread the fine line between understanding our students. Kasi pag mental health na parang hindi mo na So alam pag- kung paano yung balik. So pag yan ang dinahilan, medyo lenient ka. And to begin with, kasi lenient rin talaga ako. Oo. So parang pagka yun, okay, mas lalo pa nagiging lenient. You try to give them a bit of leeway. But wag lang naman yung umabuso na hindi nag-submit. As long as you Okay. submit, as long as you submit something okay, then papasa ka na. Nababagsak ka ba ng estudyante? Hindi rin. Oo. I guess. Lalo na nung pandemic, parang pag nambagsak ka pa, napakawala Correct, mo ng correct. konsensya, no? Tsaka I think overall, naging ganun yung direction ng academic during the pandemic. Mas naging lenient yung mga Tama. teachers na. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor.
I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. What's the politically correct term for yung mga di ba may mga bagay na hindi na natin pwede sabihin eh. Ay, Yung mga kaya yung hindi matalino. Ganun. Yung tamad, parang yung tamad nga na word, di na yata pwede sabihin masyado eh. Di na. Iba lang yung focus nila. Baka lang hindi focus, iba yung talent. Baka iba yung intelligence, Iba yung di ba? Kulang sa motivation, mga ganun. Baka ganun. Yeah. Kailangan lang daanin sa Oo. ibang... Baka in love. Baka in love or baka kakabreak lang. Halimbawa, Oo, yung- distracted. Yung pinasa sa'yo hindi maganda. Pangit yung pinasa sa'yo. Okay. Nagko-consultation kami after. So iniisa-isa ko kung bakit may problema yung submission nila. Pero I mean, I try to take the time para hopefully naman towards the last, kasi may mga draft passes yan eh. Okay. Para yung dulo, sana naman gumanda ka. So maganda yung magandang term pala yung may problema yung ibig sabihin medyo hindi maganda, pangit yung Nangyari pag may nanligaw. Ba't mo binasid? Kasi may problema yung pagbumukha niya eh. Kailangan magpa-consult. Oo, ganun. Kailangan pakonsulta. Depende na kung kanino siya magpapakonsult. Oo. Pwede sa doktor, pwedeng sa pare. Oo. Pwede sa... Divine intervention eh. No? Baka iba na yung kailangan. Pare. Depende. Kanya-kanya na yan. Pero mahirap din maging professor. Yeah. Mahirap. I think sa pag high school or elementary, baka yung hirap nun iba. Yes. Kaya pagka mas Oo bata, naman. kasi malikot, magulo, di ba? Maging disciplinaryan ka. Pero pagka college students, you're basically dealing with adults. Yeah. I think mas mahirap palalo yung younger. I'm not gonna go any younger than college. Hanggang doon lang kaya diba? ng patience ko. At saka pag titripan ka, pag high school, Correct. grade Mas mayabang school. ba mga estudyante pag college? Well, Ateneo ko nagturo eh. So to begin with, mayayabang yung mga tao. Ay, nagulat ako dun ah. Actually, pwede nyo sabihin nyo, atinista siya. rin Oo naman nga ako. eh. So, Medyo nagulat ako Ano dun bang ah. tinuro sa inyo? Inamin. Aware naman ako. Aware ba yung iba? Sa tingin mo? Sana naman. Ano bang tinuro sa inyo bakit pag atinista ka, parang angat ka sa iba? Ikaw yung boss ng mga lasalista, mga ganun. Uy, Yun yata yung mga tinuro magalit sa inyo. tatay ko no? sa'yo. Hindi, baliktad niya. Di ba sinasabi nila, boss yung lasalista. Atinista Actually, yung nagiging yung top lasalista, management. yung may-ari ng kumpanya, Oo. yung atinista ang hinahire nila. Oo. Yun. Ano ba tinuro sa inyo na parang best of the best kayo, ganun? Ang ginagamit ko, I guess, hello to my community, joke lang to. Yung alma mater song kasi namin sinasabi, down from the hill. So to begin with, ang insinuation is nataas ka ng bundok. Nataas ka ng okay. hill. So you go down from the hill. So parang to begin with, may ere ka na agad. Parang ganun. Alam mo, tatay ko, palagi sinasabi yan. Na ano? Kasi Lasalista talaga dad ko, di ba? Lasal Green Hills. Yung anak ko nga, third generation Lasal Green Hills. So ganun ka big deal. Nasabi niya palagi, mga atinista, mayayabang, ganyan. Tapos galit na galit siya. Tapos corny daw mag-joke. Mag-joke ka nga. Hindi ako papayag doon. Yun. Yun, hindi ako papayag doon. Pero babalansihin ko na lang. Parang gusto ko na sample ng joke. Babalansihin ko na lang. Meant for game. others naman kami. Oo. So mayabang, pero there's always that Ayan. idea of service. Tumutulong sa kapwa. Being Oo. meant for others. Eh, kasi, So, nandun yung ano. Ano naman yung pagtulong sa kapwa naman, walang pinipili. Halimbawa, yung Tama. hindi ko naman iyayabang yung Villa Socorro Farm State. Nutulungan nila yung mga farmers. Tama. Yun, di ba? Tapos balita ko yung bili nila sa saging 150 kahit na 80 cents ang benta sa iba. Sila 150. Ganun sila tumulong sa sa mga farmers. So yun ba talaga yung price? Yeah. Thanks sa segue natin. Diba? At least Oo. napag-usapan natin si Hindi kasi Villa di ba? Socorro. Yes. Yun yung dahil professor siya, CEO, banana chief nga eh. So kumukuha siya ng mga saging sa mga farmers. Underpaid ba talaga yung mga farmers sa Pilipinas? Yes. Yun ang isang I guess, masasabi ko, pinaka-underpaid
ang agriculture sector sa Philippines. Underpaid and overworked. Sabi nga nung kanta, di ba, na magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. So talagang that whole idea, talagang mahirap mag-isang farmer. Tapos pag bibilhin yung produkto, tatawaran pa, nakapakababa ng presyo. Pag bumagyo, wipe out lahat ng mga produce. So talagang mahirap mag-isang farmer. So we took it upon us sana na to start this business, si Villa Socorro Farm, na makatulong dun sa mga partner farmers namin within our community. So we buy their produce para hindi na nila isipin sino pa babentahan ng saging nila. Gagawin namin brand chips, kami magmamarket. That's a big help kasi that's regular income for them, Correct. no? Sustainable livelihood. That's really what we're trying to promote. Para sigurado sila na magtanim ako ngayon, pag ready to harvest na tong produkto Merong ko, bibili. meron akong bebentahan, may bibili. Okay. Sa mga nakikinig na listeners natin, yung mga gustong mag-sideline, gustong gumawa ng parang social enterprise. Tutulong sa mga farmers. Ano yung mga pwede nilang ibenta? Anong pwede nilang bilhin sa mga farmers? Anong pwede nilang gawin? So ang pinopromote talaga namin na type of farming is what we call value-added farming. So dagdagan natin ng value itong mga produkto ng ating mga partner farmers. So kunyari, meron silang kape. So may kape yung farmer, pwede nating i-roast, pwede nating gawing isang cup ng coffee, yun yung ibebenta natin. I-promote pa rin natin yung partner farmers natin, then ibenta natin yung kape. Pwede nating i-brand, pasukan natin ng branding, pasukan natin ng marketing. Yeah. So yun yung role of anyone na sana makatulong tayo sa mga partner farmers. Na wag na natin kunin pa sa mag-import pa tayo ng kung ano ng mga produce. Kung kaya namang i-manufacture ng tanim ng ating mga partner farmers, doon na natin kunin at yun na yung mga i-promote natin na products. Kung yari, gusto ng mga employees na tumulong sa mga farmer, pwede ba nilang kontakin kayo sa Facebook tapos kayo magre-refer ng, ito yung mga farmer na alam namin na pwede nyong kunan? We can, but even before that, ang pinaka-tama talaga is our government, which is Department of Agriculture. So I'm sure meron silang mga kanya-kanyang mga probinsya na may sariling Department of Agriculture office, local office, or even DTI. Baka pwede nilang makontak doon. Pwede mag-refer. Oo kasi mandato naman ni DTI at saka ni Department of Agriculture yung tulungan yung mga farmers nila sa area nila eh. So that alone, may database na yan na mga pwede nilang pagkunan at paghanapan ng mga farmers. But tama, no? Pwede pa rin kami. Pwede naman eh. Hindi naman ako humihindi sa tawag ng pagserbisyo. Pero pwede kami tumulong. Pero yun na, nandun na yun eh. Lalo na kung specific province, baka may kilala. Kung yari, taga Manila, nagtatrabaho ko sa call center, gusto ko magbenta ng kape, kukuha ako ng farmer sa Villa Socorro Farm kasi ayoko pumunta sa DAR, dami nagrarally dun eh. Magbebenta ka ng kape? Oo, may benta ka ng kape. Meron ba silang kape? Sila magre-refer ng pwede farmer. Okay. Yan. Yeah. But siguro note ko na rin, even before just pagbe-business, tangkilikin natin yung local products. Oo. That's yun yung pinaka-simpleng way to help the farmers and help the agriculture industry. Na imbis na puro imported yung ating binibili, marami naman tayong quality, napakagandang produkto locally. Yun na muna ang unahin natin tangkilikin. So, imbis na bumili ka ng Hermes, bumili ka ng Hairbench. Pwede. Oo. Pwede. Tama. Pwede. Diba? O local yun eh. Oo. Or imbis na yung mga foreign na kape, tangkilikin natin yung mga local. Sa Baguio, di Yung ba? mga Baguio, yung mga dami. local beans na maraming mga startups na mga cafes na ginagamit nila, beans from all over the Tama. Philippines. Yung sa Tagaytay, pag pumunta ka rin sa palengke, masarap yung kape. Yeah. Mga barako. Oo. Hazelnut, yung mga ganun. Yun. So maraming salamat Raymond at nag-guest ka rito sa Underpaid. Thank you. Thank you. I-promote mo ulit yung sa banana chips. Okay, so Villa Socorro Farm, pag makita niyo yung produkto namin sa iba't ibang stores, it's called Villa Socorro Farm sa banana chips. Bright yellow na packaging, available yan sa sweet original, may light, may barbecue, may garlic. Tapos, sa bangkitin ko na rin, mostly banana yung pinag-usapan natin. Pero meron din kaming kamote chips. So, para hindi na nangangamote, we wanted to elevate that same idea. Ayaw na namin maging negative ang pagtingin natin sa kamote, na nangangamote na lang. Pag nagda-drive ka, ayaw mo ng kamote. Kamote riders, di ba? Yung mga ganyan. So, Oy. ang sama-sama ng image ng kamote in the Philippines eh. Pero isa yan sa mga napaka-nutritious na available nating product. So, we have kamote chips. We tried to elevate. Meron kaming truffle, aioli flavor Ay, wow. ng kamote. May kimchi flavor ng kamote. Tas yung sweet and salty na usual. So yan yung mga iba't ibang products that they can find sa iba't ibang stores, especially sa Shopee. We have our own Shopee page. And then you can check our
our website, villasocorofarm.com. Mm. Makikita yung produkto, makikita yung farm namin na mga gustong bumisita sa farm. So yan yung iba't ibang mga Ayun. avenues to reach us. Gawin natin yung tour sa farm ninyo. Yes, tuloy na Oo. natin yan. Tuloy natin yan, yung parang road trip Mm. na Meron kasi kaming suplado motors. Oo. Okay, yan. So, meron kami mga segments like road trip with Oo. Stanley. yan. Tama-tama. Tapos, Maraming mga pupunta sa area namin kasi may Kaliraya Lake, yung mga Yeah. magmamotor din sa area na yun. pwedeng yung kumuha ng video, naka-drone. Oh. Diba? Pwede, no? Mm-mm. Yun. So malawak naman yung farm. Maraming pwedeng gawin. Makita nila kung paano magluto ng banana chips. So it's really something that we're showing the potential of agri-business sa Philippines. Lagi ka nasa farm. May chopper ka ba? Wala. But, Parang ang cute naman nun. May helipad kayo sa farm. No, Hindi. wala kang ganun. wala. Drive to. Hindi ka marunong mag-Chinese, ha? Hindi na inabot. Yan. So guys, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer our poll question. Meron tayong Facebook group, Discord group. Follow Suplado Motors sa lahat ng social media platforms. Underpaid meron din sa lahat ng social media platforms. Siyempre, Villa Socorro Farms, yung personal social media. So you can follow me Facebook, Raymond Aaron. Yun yung totoong pangalan, but makita niyo yung The Banana Chief. So LinkedIn as well, Instagram, The Banana Chief. I also support nga mga agri-businesses. I teach not just entrepreneurial marketing but also parang farm tourism and agri-business. Yan. So yun din yung pag may tanong about farming, I'm always here to help. Tapos malilibre ka, banana, sasabihin nila, ang chief mo naman. Pwede. Siyempre, the banana chief ako Pwede. Ganon. Pwede. Zara, ikaw, social media. So connect with me on LinkedIn, but you can follow me on TikTok, Instagram, Facebook, at my other office PH. Plus, merong libreng career coaching. So just message dun sa Underpaid Podcast Facebook page. Okay, so there you have it for Zardos Reyes, Raymond Aaron. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.